May nabili pala akong manibela na galing sa mga ngalakal. So ano kaya dapat magandang gawin dito? Okay, let's go! Maaga nga kanina may bininta sa akin si Mang Bertong nangangalakal. Ito ay isang manibela na aluminum at medyo may kakapalan. Galing rin daw ito sa kanyang nakalakal kahapon. Kaya dali-dali ko naman ito binili kasi kung bibili tayo ng mga bagong ganito is medyo mahal. Sa halagang 150 lamang ito kaya di naman talaga tayo lulugi dito. Kinuha ko na pala yung aking maso at papaluin lang natin ito ng konti. Sa pagpalo pala ng mga ganitong tubo ay dapat kailangan natin gamitan ito ng sapin na kahoy. Paano masabi? Para maiwasan natin na mayupi o magpakat yung mga pinagpukpukan ng maso. Kaya ginagawa natin is sinasapinan natin ito ng kahoy. At kung meron naman pala kayong acetylen sa bahay nyo or sa shop, mas maganda yung gamitin. Kasi mas mapapadali at mas masusunod mo yung mga curve mo na gusto mong gawin lalo na sa mga ganitong DIY. So ngayon nga matapos nga natin pagpupukpuke ng paulit-ulit, tara at itapon na natin. So ngayon nga at hindi pa rin sakto yung ginagawa natin na apakan sa ating motor. Kaya gagamitan natin ito ng isang bender para lumapat at magsakto sa pagkakapitan natin ng tornilyo. Bola lang yan. At ngayon is napalapat na natin at sakto na sa paglalagyan natin ng tornilyo. Kaya ginawa natin is pubutasan na naman natin dito. Hindi ko alam ah. Kasi dito natin ilalagay yung tornilyong gagamitin natin para hindi malaglag. So kung nag-iisip kayo kung bakit ba lalagyan ko ng ekstrang apakan itong aking motor, na pwede naman wala ng ganyan-ganyan, di ba? So bali kasi pag ako ay nagmamaneho ng motor at nagliliko ako, sumasabit yung aking tuhod sa manibela. Kaya mas comfortable ako kung medyo nakabukaka yung aking paa. Nang sa ganun man, pag ako ay nagliliko is buwilo yung aking kamay at yung dalawa kong itlog ay hindi rin mabasag. Hirap naman kasi ng ipit na ipit, sobrang init. So dito yung size 12 na tornilyo is nilagyan ko ng 532. Nireduce ko siya kasi ito yung gagamitin kong pangpatibay o hahawak dun sa bar na ginawa natin. Ginagrinder ko pala muna siya para maalis natin yung mga pinagwildingan at maibalik ko yung dating kanto ng tornilyo para magamit natin yung socket wrench na hihigpit dito sa ating ginawang DIY na foot bar. So kung bago ka pala sa akin, baka naman, please follow and share and mag-iwan ka naman ng kaunting bakas. Comment ka sa baba kung taga saan ka para malaman ko naman kung saan umabot itong aking video. Dito nailagay na nga natin at sakto naman yung pagkabutas. Kinuha ko na nga yung terminal ng electrical namin kasi nga wala akong washer na nakukuha. Higpitan ko lang pala ito at pwede na itong igala. After nga natin na ilagay yung ating foot bar ay napansin natin na medyo mahaba itong ating ginawa. Kaya pinutol ko pala ito at baka pag nagliko tayo ay ito ay sumayad. At patuloy na ang aking tuhod na magasgas. Sa pagputol pala nito is ginamitan ko siya ng tube cutter. Pinaikot-ikot ko siya ng matagal, sobrang tagal katulad ng pagpapaikot niya sa iyo. Kung kailangan kong gawin upang malaman mo. Mahigit 1 oras na nga ako kapapaikot nito pero hindi pa rin siya maputol. Kaya ginamitan ko na siya ng grinder para matigil na ang pagpapaikot at mas madali pang maputol gamit itong grinder. Sa paggamit pala nito is be careful lang guys kasi delikado rin ito lalo na kung aluminum, mas mainit yung talsik niya kumpara sa ordinaryong bakal. So ayan, ready na igala at tapos na itong ating DIY na foot bar. Salamat pala kay Berto na nagtara kaning kalakal. Buwelo ang bayag.